14 years na po akong OFW. Inaamin ko sa inyo, hindi po ganun kadali. Mahirap and maraming challenges sa buhay. Minsan, na-stress tayo. Minsan, marami tayong pinagdadaanan. As an OFW, dapat lagi kang active, lagi kang motivated para sa ating trabaho, sa ating pamilya, para sa ating kinabukasan. And I believe, kaya tayo nandito sa abroad, working as overseas Filipino, is it because para sa ating pamilya. Nang sa ganon, matulungan natin sila, may mai-provide tayo sa kanila. And mahirap po, napaka-challenging yung pinagdadaanan natin as an OFW everyday sa buhay natin na nasa abroad tayo. Pero napaka-importante to stay motivated, to stay active para sa ating future, para sa ating family. Pag tayo ay na-stress, pag tayo ay maraming problema, maraming maapektuhan. Ang trabaho natin, ang ating pangangatawan, or maaring magkakasakit tayo, or maaring mawalan tayo ng trabaho. Kaya, as an OFW, dapat panatilihin natin maging active, maging motivated, nang sa ganon, tuloy-tuloy ang progress natin para sa ating future at sa mga goals natin. As an OFW, dapat isipin natin ano yung mga goals, ano yung focus natin. Bakit tayo nag-abroad? Isi-share ko sa inyo bilang isang OFW how to stay active, motivated sa pang-araw-araw. Kailangan natin na magkaroon ng community. It's either sa church, it's either sa sports, or sa anumang organization. Nang sa ganon, ay hindi tayo or di natin maramdaman na tayo ay nag-iisa. Mahirap po pag isipin natin na tayo ay nag-iisa sa abroad. May mga grupo tayo na dapat salihan para nang sa ganon may makapag-advise, may makatulong sa atin that time na kailangan natin ng mga tao na maggagabay sa atin, mag-guide sa atin ano yung mga kailangan natin gawin. And malay mo, ikaw din ang pwedeng makatulong sa ibang mga tao. So, join with the different community and organization nang sa ganon ay hindi mo maramdaman na ikaw ay nag-iisa. Pangalawa, dapat maging active tayo sa sports. Exercise, regular exercise. Kasi napaka-importante ng energy or ng ating katawan na maging aktibo. Pag tayo ay nagkasakit, maapektuhan ang ating trabaho, maapektuhan ang ating future, or the worst thing is baka mawalan tayo ng work. Daming mga sports community na pwede nating salihan. Join the sports community. May basketball, running community, may mga volleyball community, may mga hiking, camping community. Ang daming community na pwede nating masalihan to stay active, to stay fit. Napaka-importante kasi kung hindi po tayo energetic, kung hindi po healthy yung ating lifestyle, maaring maapektuhan ang ating trabaho. Pangatlo, stay busy. Dapat maging busy tayo sa ating mga goals, sa ating mga trabaho. Huwag nating isipin na nakakapagod. Normal lamang po mga kabayan na mapagod tayo sa ating work. Pero huwag din nating hayaan na magiging idle or magpahinga tayo ng matagal. Dapat maging proactive, maging busy tayo
Nang sa ganon, nakapokus tayo lagi sa ating mga goals, sa ating mga gustong i-achieve as an OFW. Let us try to count our blessing. Pag kinount natin yung ating mga blessing, kung ano yung mga na-achieve natin in the past days, months, and years, malaking tulong po ito. Malaking bagay po ito to stay active and motivated. Huwag tayong mag-focus sa mga failures, sa mga challenges, sa mga problema natin. Kundi, focus tayo kung ano yung mga blessing na na-receive natin from the past days, months. Hindi ko sinasabi na kalimutan natin ang ating mga problema, but to stay active and motivated, dapat kunan natin ng energy yung mga blessing natin, mga achievement natin. As an OFW, keep in touch with your family. Dapat lagi tayong nagko-communicate sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. It's either sa Pilipinas or saan mang bansa kung nasan sila, nang sa ganon, maging updated tayo sa kanila and ganon na rin sila sa atin. Napakalaking bagay po that we are in touch with our families. And lastly, dapat maging focus tayo sa ating mga goals, lalong-lalo na sa ating mga finances. Malaking bagay na alam natin or may visibility tayo sa ating mga financial goals. Nang sa ganon, darating ang araw, makapag-ipon tayo, may maipundar, and makauwi sa Pilipinas for good, makapagpahinga, or makapag-retire as an OFW, or mag-migrate sa ibang bansa. So yan po yung mga ginagawa ko as an OFW to stay active and motivated. For the last 14 years, ang daming mga challenges, ang daming mga struggles. However, mas marami na mga achievement akong nagawa or mga blessing na na-receive. And I believe, kailangan kong i-share. Kailangan kong i-share yung mga experience bilang isang OFW para sa ating mga kabayan. So maraming salamat po, and if you like this content, pa-like and subscribe and share to our kababayan OFWs. Check our channel, marami kaming content for OFW. Maraming salamat po and mabuhay po kayong lahat.